hindi siya ganun kalapit sa Manila, alam mong worth it yung makikita mo. Kilala siya for surfing. And also yung people dito, super babait nila lahat. I always keep coming back. Maganda yung waves. It's really friendly for beginners. Not only will you get the beauty of the waves, but also a bit of history of the Philippines. Pag pumunta yung mga turista dito, hindi sila pwedeng uuwi ng hindi masaya. Isang lugar na dinadayo ngayon dahil sa kanyang mga alon. Meron palang natatanging kasaysayan. Noong mga 1960s, simple lang dito. Wala namang tricycle pa nung araw. Kalesa ang sinasakyan. Ito ang inakyatan ng 7 families nung magkaroon ng malaking alon na tumama sa baler. 7 pamilya lang yung nakaligtas. Lugar na unti-unting nakilala, hindi lamang ng mga naghahanap ng alon. Totoo niyan, ang turismo rito ay nagsimula lang talaga sa surfing. Napakarami ng turista ngayon, lalo nung gumanda na ang daan. Nakakagulat. Nakakagulat, no? Dati, sobrang lang, paras bilang lang yung tao. Ngayon, hindi mo na sila mabilang talaga. Alas dikit-dikit na rin sila pag weekend. Bibigay sa amin ng malaking income yung tourism, kaya dapat masustain namin ito, hindi masira. Kasi mawawalan na rin ang aming kinabuong buhay. Kinakatakutan ko is mangibabaw yung money over nature. Kasi we're in a coastal community and source of income talaga, source of food and playground for a lot of surfers. The ocean might not be safe for us anymore. Babalikan ko ang isang lugar na dati kong nakilala. Sa mga taong nakalipas, ano na kaya ang pinagbago nito? Saan ba? Sa Biego? Saan ba? Sa Biego? Sa loob ng 5 hanggang 6 na oras, mararating nyo na ang capital ng probinsya ng Aurora, ang bayan ng Baler. At tulad ng ibang bayan dito sa atin, iba't iba ang kwento tungkol sa pinagmula ng pangalan na Baler. Ang isa sa mga kwento ay nagmula pa bago dumating ang mga Kastila. May isang pamayanan daw noon na ang pangalan ay Balid, isang salitang Ilongot na ang ibig sabihin ay kawad o copper wire. Noon pa man ay meron ng kalakalan sa pagitan ng mga katutubong Pilipino at mga Chinong nagdadala ng balid o copper wire sa bansa. Ikinatutuwa raw ng mga katutubo tuwing darating ang mga nagbebenta ng balid dahil nakakagawa sila ng hikaw, kwintas at iba pang palamuti. At sa tuwing darating ang mga Chino, ang nasasambit daw ng mga katutubo noon ay nandyan na naman ang mga taong may dalang balid. Sinasabi rin ang pangalang Baler ay maaring nagmula rin sa isang uri ng ibon. Ang baler ay galing sa salitang balud, na ito ay isang uri ng ibon na parang kalapati. Alinman sa dalawa ang pinagmulan ng pangalan ng Baler, ganun pa rin ang ganda nito na siguradong mas mabibigyan ng halaga kapag nilibot ito gamit-gamit ang bisikleta. So, pwede mo kayo mag-rent ng bike. Hello, ate. Helmet. Thank you. 500 pesos per day. At kailangan ka lang mag-iwan ng ID. Yan. Salamat, eh. May tricycle, mababangga ako.
syempre, unahin nating pupuntahan ang mga major landmark ng probinsya ng Aurora. Okay, itong stopover kapag pupunta kayo ng Balete. Tapos if you have, I guess, more than enough time. Dahil nandito tayo ngayon sa Balete Eco Park. At nasa likod ko ay isang 600-year-old Balete tree. Isa sa major landmarks dito sa probinsya ng Aurora. Nandito tayo ngayon sa Barangay Quirino, Maria Aurora, Aurora Province. Sa sobrang laki na itong Balete tree na to, it needs 47 adults to go around. Yun yung width niya actually. Or hindi, yun yung circumference. Siyempre marami nagpapapicture dito, nagsa-stop over. Ang babala lang nila ay you can just climb till 3 meters and that's the limit. Of course, they want to preserve the 600-year-old tree. Swerte tayo dahil it's 5:20 p.m. Yung pagka-park namin dito, paalis pa lang yung mga tao. So I guess if you want a better photo opportunity na wala masyadong tao. Di ba usually, pag tayo mga turista, yun yung gusto natin, yung kala mo, ikaw lang pati yung mismong subject. Kung gusto niyong may makasama kayo sa pagbibisikleta sa Baler, sumama kayo sa mga biker. Kami po yung Aurora Bikers and Cyclists Incorporated dito sa Baler, Aurora. Ang aim namin is para magkaroon ng physical yung ibang mga tao, mahikayat sila. Meron na po kaming website. Anytime kung may schedule, meron pong magtutur para sa kanila. Biker friendly naman po dito sa Baler at wala pa naman pong incident dito na nawalan ng bike or whatever. Pwede rin kayong magdala ng mga sarili niyong bisikleta. Mabilis na kayong makakaikot sa Baler. Eco-friendly pa. Ayos! Para sa susunod nating destinasyon, kailangan natin magbisikleta ng halos 7 kilometro papunta sa barangay ng Zambali. Kuya, magandang hapon po. Magandang hapon. Kamusta po? Eto, okay lang. Masaya din yung pag-jack paakyat dito sa Ermita Hill. Balita ko, meron daw significance tong hill na to. Oo, bale, part na ng history ng Baler ang Ermita Hill. Unang-una ito ang inakyatan ng 7 families nung magkaroon ng malaking alon na tumama sa Baler. 7 pamilya lang yung nakaligtas. At yung, to be exact is December 27, 1735. Matagal na po. Oo, tumama yun dito sa buong Baler at 7 pamilya lang yung nakaligtas kasi sila lang yung nakaakyat dito. Yung 7 pamilya na yun na lang yung nagpalit-palitan ng mga anak para dumami ang population namin. Nang Baler. Oo, yun na yung panibagong generation namin ang galing doon sa 7 families na yun. So parang nakita ko kanina na parang naging evacuation center na rin to. Oo, ano na to, part na to ng evacuation center namin in case na mag-alarm na mayroong padating na tsunami or tidal wave. Opo. Yung pinakamalalapit dito, ito ang immediate na pupuntahan nila kasi proven na to na isang safe na lugar para sa isang malaking alon o Medyo mataas. mataas din to, no? Yun. Tinawag na Tromba Marina ng Spanish missionaries ang tidal wave na tumama sa Baler. Kaya sa paanan ng Ermita Hill makikita ang Tromba Marina Monument. Ginawa ito ng visual artist na si Nemesio Miranda Jr. bilang pag-alala sa 7 pamilyang nakaligtas sa trahedya. Matagal na ho kayo tour guide dito. Kami ay tinrain noong 2007 para sa preparation ng 400 years anniversary ng Baler noong 2009. I'm sure palaki po yung population ng mga turista every year. Ano po yung ginagawa nyo sa local government? Ano po yung ginagawa nyo just to manage it? Bale, meron kaming tourism council
na ang members are officers ng local government, especially yung elected. Tapos kami bilang mga stakeholders, may asosasyon din kami. Asosasyon ng mga sa accommodation, sa restaurants, kami sa mga tour guides, ganun. Tapos kung ano na pa, yung mga souvenir shops. Sa resort na to, solo traveler ka man, may kasamang pamilya o barkada, meron silang kwartong swak para sa'yo. For our rooms, we have a quadruple beachfront and then we have double beachfront. Bukod sa mga kwarto, pwede nyo rin ma-enjoy ang infinity pool. At ang masasarap na pagkain na to sa kanilang restaurant. Actually, ito yung first time tayo pumunta sa Baler, 6 years ago. Ito yung unang resort na feature natin. Unang restaurant na kinainan yata natin but after 6 years, parang so much things have changed. Marami ng mga resorts surrounding this resort, so I guess business is booming. Yes, marami ka na ring cuisine options. It's still the simple Alia Surf Resort dito sa Baler. Now, mukhang nagbago yata yung kanilang menu dahil parang puno-puno na yung iba't ibang klaseng pagkain na yung feature natin ngayon. No? After you surf, chill out, relax, have a barbecue, have a drink, enjoy your weekend. Isa ang Baler sa mga pinakamakasaysayang lugar sa ating bansa. Noon pa man daw ay simple lang ang pamumuhay ng mga taga rito at nakikisabay sa agos ng pag-unlad ng kanilang bayan. Mga 1960s, simple lang dito. Wala namang tricycle pa nung araw. Kalesa ang sinasakyan. Kung pupunta ka sa malayo, kung manggagaling ka lang sa bahay, pupunta ka sa palengke, hindi ka magkakalesa kasi ang mahal ng pasahe. Oo, 5 centimos. Ang dami mo bibili sa 5. Siguro, yung pagsulong ng panahon, marami rito ang nakakarating na sa Maynila at ibang lalawigan. Pagbalik dito, yung mga hindi magandang naranasan doon sa ibang lugar, yun ang dala naman dito. Napakalayan sa sambayan. Hindi ka talaga makakaabante. Hindi ka susulong hanggat wala kang pupalaga sa kasaysayan. Walang bansa na naging maunlad na walang pupalaga sa kasaysayan. Sa pagnanais ng lokal na pamahalaan ng Baler na mapangalagaan at maibahagi ang mayaman nilang kasaysayan at kultura, hinihikayat nila ang mga turistang gawin ng kanilang day tour historical walk. Sir, good morning. Good morning! Ano naman po yung bibisitahin natin today? Ang bibisitahin natin ay yung mga historical places natin like etong simbahan na to na hindi mo mababakas na almost 200 years old na siya. 200 years na to? Almost 200 years old. Dito rin bininyagan si President Quezon. Yan. And yan ay may title na Last Spanish Garrison. Ito ang San Luis Obispo Parish Church. Noong February 29, 2000, idineklara itong National Historical Landmark. Kilala ang simbahang ito dahil dito naganap ang Siege of Baler. Kasi nung maramdaman ng mga sundalong Kastila na pabagsak na yung regime nila, ay nag-decide yung 56 soldiers kasama ang pari at saka sakristan na pasukin lahat itong simbahan para idepensa yung hanay nila. Pero nung nasa loob na sila, tiningnan nila yung mga tao sa labas, napag-alaman na almost 500 katipuneros na yung nakapalibot dito sa simbahan na to. Matapos ang isang taong pamamalagi sa loob ng simbahan, nagkaroon daw ng kasunduan at pinalaya na ang mga natitirang sundalong Kastila at pinayagang makabalik sa Espanya. Kabilang din sa historical walk ang pagbisita sa kinalakihang tahanan ni Doña Aurora Aragon Quezon, ang butihing asawa ng dating Pangulong Manuel Quezon. Parang bagong lumang bahay. Oo, meron din ano yan, may trivia din yan. Kasi kung ang gagawin namin ay yung eksaktong itsura ng bahay na kinalakihan niya, tuwing babagyo ay magre-repair kami na magre-repair. Kaya i-recommend ng National Historical Commission na itong ipakita nyo.
Katulad ng Aurora Boulevard sa Quezon City, ipinangalan din kay Doña Aurora Aragon Quezon ang probinsya ng Aurora bilang pagkilala sa kanya. Hindi nalalayo sa naging tahanan ni Doña Aurora ang lugar kung saan nakatayo ang tahanan naman ng dating Pangulong Manuel Quezon. Ito ngayon ang Quezon Memorial Park. At yung pagkakaupo ni President Quezon na yan ay intentional. Dapat ang rebulto, di ba? Dapat yung mga matitikas na ganyan, pero siya iniupo. Bakit? Kasi nung mag-start ang World War II, dinal si President Quezon ng mga Amerikano sa Amerika para i-secure yung buhay niya. Pero kasabay nun, yung pagkalat ng epidemya na tuberculosis at biktima si President Quezon nun, di ba? Tapos ang tuberculosis nun, wala pang gamot. Wala pa na-discover ang gamot. Kaya nung hopeless na para humaba pa ang buhay niya, mga dying na siya, tuwing umagang gigising siya, ang request niya sa mga Amerikano, ibalik niyo na ako sa Baler. Hanggang sa mamatay siya, hindi nag-grant yung request niyang yon. Kaya ang idea ng sculptor ni Julius ay iuupo ko siya dito at saka ang expression ng mukha ay relax. Para sabi niyang ganun, kahit man lamang itong rebulto na to ay makapagsabi ng at last I'm home. Ang last stop ng aming historical tour ay ang Museo de Baler. Sa loob ng museo, makikita ang mga litrato at iba't ibang kagamitan na naglalarawan sa Baler noong araw. Sir, gaano ka-importante sa inyo bilang tour guide din at kasama sa local government na i-preserve yung mga ginto? Ano yan? Kasi ang paniniwala nila, unang-una, ang paniniwala nila sa Baler ay bagong probinsya lang or bagong bayan lang. Samantalang gusto namin ipakita na 13th century pa lang ay nag-exist na ang Baler. Pangalawa, yung mga performance or yung mga activities or achievements ng mga naunang tao dito ay nababaliwala. Parang, si President Quezon, nawawala yung value ng ginawa niya nung siya ay nabubuhay. Pagkatapos ng ating historical tour, balik padyak tayo to other local favorites dito sa Baler. From the town proper, mahaba-habang pagbibisikleta ang kailangan para marating ang barangay ng Zambali. Pero di bali, Beros, dahil meron ditong malapit na lugar kung saan pwede magpalamig. So, nandito na ngayon tayo sa Diguisit Falls. Ang okay? It's just right off the highway or the main road. A few steps, andyan na yung falls. The bad news? Well, kapag accessible, marami talagang tao. Good news din, wala kang babayarang entrance fee. After that refreshing view sa falls, masarap ding magmerienda ng sikat na suman Baler. Ang kaibahan nito sa ibang suman, organic ang malagkit na bigas na gamit nila rito kaya kulay brown. Hindi rin kailangan isawsaw pa sa asukal dahil sakto na ang tamis ito. 100 pesos kada tali. Perfect na rin pang pasalubong dahil tumatagal daw ito hanggang 4 na araw kahit walang refrigeration. Hindi lang local delicacies ang nagiging paborito dito sa Baler, kundi pati na rin iba pang cuisine. Tulad ng restaurant na to na Indian-Portuguese fusion ang ihahain sa inyo. Kita nyo naman, kahit siguro hindi kayo mahilig sa Indian food, mapapakain siguro kayo dahil sa magandang kulay ng mga pagkain. May fish at egg masala, chicken tikka, fish biryani, ang bestseller nilang samosas,
At may mga detox juices pa. Uy, san ka pa? Maliban sa kasaysayan, pinahahalagahan din ng mga local na baler ang kanilang sining. Dito sa Art Museum na to, nakilala ko ang isang Bia hero na si Vincent Gonzalez. Ay, galing. Ngayon lang po ako nakapunta dito. Bago lang po yung gallery na to. 2 years na. 2 years na. Okay. Last time kami pumunta dito po Wala pa. medyo 2012 pa. So medyo ibang-iba na talaga itsura ngayon ng baler. So, Sige, kailan kayo nagsimulang Ito na po yung naging passion nyo. Oo, kasi nung high school ako talagang hilig ko talaga ng magpinta. Pero nung college ako, accounting ang tinapos ko. Bumalik lang ako kasi bumalik lang ako magpinta nung nagkaroon ng Artist Village. So, isa ako sa mga artist doon. Kung nakapunta na kayo doon. So, ito na yung produkto. Ipinakita sa akin ni Vincent, hindi lang ang kanyang mga artwork, kundi pati na rin ang mga obra ng mga ibang artist na kakilala niya. Kumukuha daw siya ng inspirasyon sa mga nakikita niyang pagbabago dito sa baler. Dito na ho kayo pinanganak, dito na kayo lumaki. Sa baler. So nakita niyo rin po yung pagbabago ng baler. Oo. Napakarami ng turista ngayon, lalo nung gumanda na ang daan, saka yung promotion na nagawa. Dumami kasi maganda naman kalikasan namin. Opo. Particular sa baler, ang nagbibigay sa amin ng malaking income yung tourism. So balita ko meron na kayong workshop? Summer, nagpapa-free art workshop ako dito. Meron akong workshop area dito. Kaya naman capacity ng 30. Kasi 30 kabataan. Ito po ba yung mga bata? Mga bata. Pwede mo mga hindi na isip bata na lang? Pwede rin lang. Open naman siya. Lalo yung mga mas ina-encourage yung mga di nag-aaral, yung mga out of school youth. Para at least kung matuto man sila, meron silang addition, pwede silang magkaroon ng kita dito sa art. Ina-encourage ko rin sila. Pwede po ba akong sumabak sa workshop niya na crash course? Pwede po ba subukan natin ngayon? Pero yun, susubukan mo ngayon, mag-paint on your shirt. Sige po. Masubukan nga yung paint on your shirt na yan. Ayan. Bali, basic color lang ang nandito. Meron black. Okay. Gusto ko sanang pinta yung church ng Baler Ayan, sige. Yung very intricate and very... Kasi historical yung magandang history ng sa Baler, yung church ng Baler. Tapos nun, ipipinta ko po yung mukha ng sundalo na si Jericho Rosales, pati yung si Ann Curtis. Ann Curtis. So, pero marunong alam mag-mix ng color, red at yellow. Red at yellow. Orange. Orange. Then, yung blue at green. Blue at yellow. Blue at yellow, green. Green. Pag brown naman, orange. Lupa. Pag brown, orange. Gagawa ka ng orange. Yellow, saka red, tapos konting blue. Konting blue. Konting blue. Tara, doon tayo. Sige. Hindi na lang, nandito lang ako yan. Sige, galingan mo Hindi talaga ako ganun ka-artistic Alam nyo na yan, hindi naman ako sobrang artistic. Sa lettering at shading lang ako papasa. Basta, best effort! Ang tawag ko dito I left my heart in Baler. Ginamit ko ang aking dugo, red, para mapinta ang kagandahan ng Baler, green. For 220 pesos, nakapag-art lessons ka na, may souvenir ka pa from your Baler trip. At hindi lang yan, makatutulong ka pa para mas marami pang makadalo ng free art workshop ni Vincent. Win-win, di ba, Bieros? Kung hindi pa rin kayo makapag-isip at kailangan nyo pa rin ng iba pang source of creative ideas, why not check out their White Sand Beach? Ito ang Di Kasalarin Cove. Either for painting or just chilling out, the place is definitely worth the visit. Ang Baler sa mga paboritong puntahan ng mga bihero.
Bakit nga kaya? Although, hindi siya ganun kalapit sa Manila, alam mong worth it yung makikita mo. Kasi kilala siya for surfing and gusto lang namin siyang i-try. And also yung people dito, super babait nila lahat. I always keep coming back to Baler kasi maganda yung waves. It's really friendly for beginners. Kaya if you really want to learn how to surf, Baler is the perfect place to learn. Dati na po talaga ako pupunta dito. Maganda po kasi yung vibe. Hindi lang yung beach dito, yung surf ang pinupuntahan. Marami pa siyang ibang attractions na malapit lang sa area. Dahil nakapunta na ako dito 6 years ago, susubukan ko naman kung ano ang mga bago dito sa Baler. It's our first time here, and it's nighttime, so we're featuring their specialties, their best sellers dito sa kanilang restaurant called Hungry Mermaid. Now, I was asking how to pronounce Lesserine. Kala ko Lesserine. But apparently, it's synonymous nga to mermaids. If you visit this side of Baler, it's quiet. Yeah, I guess it's after 6 years. 6 years? Yeah, 6 years of featuring Baler again. Medyo na regal shocker ako nung bumalik ako sa mga unang feature ko. Which is why I'm very happy that when we arrived here at this place, and then usually what I do kasi check in the bags, and then of course go around the place, and then syempre if it's beach, check mo kagad yung beach, check mo kagad yung tubig, di ba? Ganda kagad nun. So yun, natuwa ako dahil pagdating ko sa beach, check out the left, check out the right, ayos pa. Di pa busy. What's on the menu? It's a fusion of sorts, or a mixture of sorts actually. May Filipino, meron kang pako, di ba? Garlic na pusit. Meron kang salpicao, Spanish din. Kain tayo. Ay, nahuli niyo akong nagme-make ng bed kasi usually ginagawa ko talaga every morning. Kahit sa bahay ko. Okay, fine. Mother-in-law ko gumagawa sa akin yan. Pero dito, sarap ayusin ang bed dahil ang sarap na tulog ko. Hindi, totoo lang. Para akong natulog katulad ni Primo. Mahaba at no wee-wee breaks. So anyway, dito tayo ngayon sa kanilang kwarto. At bukod sa mga bed, sasalubong sa inyo ay ito! Which is a cute blanket. Maliwalas yung kwarto. Malamig yung aircon. Summertime. Paglabas mo, ang init. Parang gusto mong nasa kwarto lang the whole time. Pero syempre hindi mo gagawin yun dahil sulitin na bawat biyahe. Let's go to the bathroom. Sink. Left is the throne. Right is the shower room. Okay? Shower room, very spacious para sa mga light travelers. Kasi minsan, di ba, if you wanna pack light, pupunta ka naman sa sari-sari store para bumili ng mga shampoo or toothpaste, ng mga sachet. Worry no more dahil meron na silang mga dispenser for shampoo, conditioner, and their body wash. Kung trip mo yung body wash, kapag trip mo naman yung soap, katulad ko, meron na silang ino-offer na soap. Of course, they have the complimentary toothbrush and toothpaste. What else? If ready ka nang lumabas sa kwarto mo at mainitan, okay lang. Dahil sa labas ay may swimming pool. Yung setup, pagka-setup ng mga kwarto dito, it's just laid out. No second floors, malinis, spacious, mariwalas. Probably 200 meters, that's where you wanna surf. The net. Hindi, laka lang. Speaking of
surfing. Wala masyadong signal dito. Sabi ko nga kanina, hindi naman tayo pupunta ng Baler para lang magstay buong araw sa kwarto. Tara at mag-beach shopping tayo! Sa barangay ng Zambales, maaring ma-enjoy ang magandang tanawin ng Anyao Islet sa Digisit Beach. Isa pa sa mga sikat na beach dito sa Baler ay ang Sabang Beach na kilala bilang surfing spot. Ang turismo rito ay nagsimula lang talaga sa surfing at yan sa Barangay Sabang na hindi lang Baler ang nakinabang kundi buong Lawigan. 1988, merong isang Pilipina na tiga Davao na nagtayo ng kaunahang parang surf school. Fast forward to the present, nakilala namin ang isa sa mga pinagmamalaki ng Baler pagdating sa surfing. Bilang isang champion surfer, kabilang si Neil Sanchez sa ating Philippine Surfing Team o ang Team Siklab na lalaban sa darating na Japan Olympics sa 2020. Gano'ng kalaking bahagi ng buhay mo ngayon yung pagsasurf? Sobrang laki. Sobrang laki? Yeah. Nakakatulong kasi sa pamilya. Paano nakakatulong? Pag nananalo ako, binibigay ko sa mga magulang ko. Then, yun. Pag-usapan naman natin yung yung Baler. Di ba? Dito ka na lumaki. Over the years, nakita mo yung pag-evolve ng lugar. Yeah, oo nga. No? Sobrang nakakagulat. Nakakagulat, no? Dati, sobrang lang, para bilang lang yung tao. Ngayon, hindi mo na sila mabilang talaga. Oo, alas dikit-dikit na rin sila pag weekend. Ano yung nararamdaman mo pag dahil mo na nakikitang tao? Okay lang, masaya. Okay lang. Kasi gusto rin namin na sobrang makilala yung Baler. Okay. Gawa din sa mga tao na Kaya sa napunta mga tao. dito. Kasi po, okay lang po sa mga tao na, sa mga taga dito na dumami yung tao kasi doon din po sila nagkakaroon ng hanap buhay. Nang hanap buhay? Oo, gawa sa surf. Gawa sa surfing. Tama nga naman. Sa pagdami ng turista sa Baler, di maiwasan ang pagdami rin ng basura. Buti na lang bukod sa mga patakaran ng local government, meron ding pagkukusa ang karamihan. Tulad ni Sean, tubong Baguio na piniling manirahan na sa Baler, at ang iba pang miyembro ng Ocean Care Movement. Okay, Ocean Care Movement. Paano nagsimula yung Ocean Care Movement? Matagal na namin napapansin na dumadami na talaga yung basura dito sa beach. Mula sa simpleng pakikipag-usap, nakapagsagawa sila ng isang clean-up drive kung saan halos 300 tao dumalo, kabilang ang hotel owners, surfers, mga turista, at mga residente ng Baler. With this movement, what do you guys do specifically? We conduct weekly beach cleanups, pero naniwala kami na cut it from the source talaga. So Correct. we aim to raise environmental awareness by sharing eco-friendly habits like how to reduce single-use plastics. Kahit mamamalengke ka lang, dadala ka ng Tupperware mo for fish. Mga simpleng bagay lang that a lot of people can do at their houses. You know what, as I was telling you a while ago, parang when the first time we featured Baler was 6 years ago, I think. Yeah. And ilan lang yung mga beach resorts. Yes. And it's funny na, not for anything because pag tinatanong ko ng mga tao,
oh, what's your feedback sa Baler? Sabi ko, it's absolutely gorgeous. It's beautiful. At naisip ko kasi parang, konti lang yung resource. Medyo na-shock ako just a few minutes ago when I arrived, lalo na here, sa may Aliyah and around the area, bakit sobrang, medyo ang dami na. I guess hindi na natin okay, fine. In a nutshell, I guess that's business. Yes. Ano sa tingin mo yung kinakatakutan mo? Kinakatakutan ko is mangibabaw yung money over nature. Okay. Kasi we're in a coastal community and source of income talaga, source of food and playground for a lot of surfers ang Baler. And kapag na-overpower yon ng gusto ng puro tourism lang and walang value sa nature, yun yung kinakatakutan ko kasi the ocean may not be safe for us anymore. Right. After surfing and learning how to take care of the surroundings of Baler, break muna tayo para sa syempre, ano pa ba? Chibog! Parang mas madami yata yung nasa plato nyo. Wala. Ay. Ba't kaya may karnet, isda? Ito. Alam kong nag-intermittent fasting ako, pero hindi ko sabihin, kailangan ako mamatay. Hindi ito intermittent. Is itong indecent proposal? Doon? Doon? Sas! Doon daw? So, pumunta... So, kukuha ako doon. Ayan, yan. Yan. Yan, sir. Yan. Pahinga na, Paps. Yan. Pati isda. Yan ang sinasabi ko. Thanks, bro. No. Oh. 1, 2, 3. Meron akong 3 pork. Ikaw, meron ka lang spoon and pork. At manok. Iba pala pag baka na ng kotse yung nagluluto. Para sa turistang nagbibisikleta, padyak na papunta sa kainang ito. Dahil kami magkakapatid, yung youngest namin, saka ako may kahiligan sa bike. Kami nagbabike, siyempre mahaba ang pagbabike namin. Pagdating ng tapos na, naghahanap kami ng kakainan na restaurant. Naisip namin na bakit di tayo magtayo ng restaurant? Saka naisip namin ang aming pangunahing customer, bikers. Meron silang steamed lapu-lapu, lobster, adobong kambing, bulalo, at panghimagas na halo-halo. Liga na guys, atak na yan! Off to our last adventure here in Baler. Hindi lang pala sa mga dalampasigan ng Baler nangyayari ang mga cleanup drive. Dito sa Circle Hostel Baler, meron silang sariling paraan para limitahan at magamit sa ibang bagay ang mga plastic na basura. Tinatawag nila itong Plastic Solution System. Bawat turistang dumarating sa hostel, hinihikayat nilang gumawa ng eco bricks sa kanilang Stuff It Station. Ang kailangan lang sa stuffing station, gunting, sticks, at saka syempre yung bote. Tapos yung mga non-biodegradable materials. Since nandito na rin lang kami, naki-join na rin ang biyahe ni Drew team sa paggawa ng Eco Bricks. Simple lang naman ang gagawin. Ilalagay lang ang mga naipong plastic sa loob ng bote hanggang sa mapuno ito.
Pagkatapos makaipon ng stuffed bottles, ginagawa nila itong patungan ng bags. Waste bin holders. Laundry baskets. At eco brick wall. So after po natin ilagay lahat ng mga plastic tsaka basura sa loob ng plastic bottles, ililinya na po natin sa ganitong paraan. Tsaka po natin bubuhusan ng semento. Pagka nilagyan na po siya ng semento, magiging ganito na po siya. An eco brick is one way of addressing the plastic problem. It's an awesome alternative for hollow blocks. So we have a saying here in Baler that plastic free starts with me. This is our way of giving back to the community and basically making our surrounding a whole better place, not only for ourselves but for everyone. Marami man akong nakitang pagbabago sa muli kong pagbisita sa Baler, hindi pa rin nagbabago ang ganda nito. Sa tulong-tulong ng pagsisikap ng mga lokal at mga turista, patuloy na naiingatan hindi lang ang mga magagandang lugar, kundi pati na rin ang kasaysayan at kulturang pundasyon nito. Hanggang sa muli, Baler!